National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nibarog nga witness sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte para makahibaluta sa mga latest bahin-ana. Makaistorya nato si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano ba ang tinalakay sa Senate Impeachment Court ngayong si NBI Director Melvin Matibag ang nasa witness stand? Yes, Chiki, nagsimula na nga ang presentasyon ng prosekusyon pagdating dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at nakita na nating humarap mismo si NBI Director Melvin Matibag. Aniya, mayroon na daw leads para nga matukoy kung sino yung taong kinontrata ni Vice President Sara Duterte doon sa plano niyang pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at maging kay former House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang sabi ni Matibag dyan ay hindi nga raw niya maaaring i-disclose pa yung mga impormasyon nitong kanilang mga leads dahil ongoing pa ang investigation at ayaw naman nilang masira yung tiwala ng kanilang mga nakakausap hinggil nga dito dahil gusto nilang matukoy mismo kung sino nga ba yung kinontrata ni VP Sara. Bukod pa dyan, Chiki, narinig na rin natin mismo sa trial yung ilan sa mga punto na nais ngang idirekta dito ng prosekusyon katulad na lang ng pattern of violence ni Vice President Sara Duterte. Meron din yung gravity and seriousness ng banta ni VP Sara, pati yung identity ng pinagmulan mismo ng banta. So, ibig sabihin yan, yung identity mismo ni Vice President Sara Duterte, kung saan nga tinutukoy din dito yung sa Davao Death Squad, pati na rin yung mga, pati na rin yung background mismo ng Duterte family. Kanina nakita rin natin yung ilan pa sa mga video clips para nga mapatunayan no, na may investigasyon ngang ginawa dito ang National Bureau of Investigation pagdating doon sa video press conference ni Vice President Sara Duterte. At hindi lamang yan yung ipinakita dahil meron din tayong nakitang video clip kasama si Davao City Mayor at kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Baste Duterte kung saan nga sinasabi niya na kailangan nila ang ulo ni PBBM na nagsisilbi bilang banta at threat na din sa national security. Chiki. Okay, Amy, kung hindi ako nagkakamali sa simula ng trial kanina, tumutol ang defense sa pagtayo ni Director Matibag bilang witness. Ano ang dahilan nila? Chiki, nasabi nga ng defense dito no na yung naging investigasyon kasi yung plano nga presentasyon pala ng prosekusyon ay focus doon sa special task force na ginawa nga rin mismo ng NBI. At ang nasabi kasi ng defense dito ay wala daw kasi yan sa articles of impeachment na ipinasa mismo ng prosecution dito nga sa impeachment court. Bukod pa dyan ay violation din daw ito ng rights ng kanilang respondent who is Vice President Sara Duterte sa due process. So yun yung pinupunto nila dito nga sa pagtetestigo ni NBI Director Matibag, pero ang naging sagot naman dyan ng prosekusyon ay wala naman daw silang bina-violate no, na rights ni Vice President Sara Duterte dahil ngayon ay nagsasagawa nga sila ng trial or represented naman daw siya ng kanyang counsel at nakita rin no at nasabi dito ni Presiding Officer Chis Escudero na yung special task force naman ay ginawa after maipasa yung impeachment complaint sa House of Representatives noong April 2026. Okay, so Amy, sa puntong ito, malalaman na ba natin kung hanggang kailan isasalang itong si Director Matibag sa impeachment court at anong mangyayari after ngayon siya na ang huling witness para sa Article 4? Chiki, dito sa article number 4 which is on grave threats and destabilization of VP Sara, ina-anticipate natin no, na ito na rin yung huling araw kung saan nga pag ipepresenta mismo ng prosekusyon yung artikulo na ito laban nga kay VP Sara. Ang narinig natin ay planong tapusin yung direct examination, cross-examination at kung kakailanganin pati yung redirect at recross examination ngayong araw. Pero sakali man lang na tumagal nga rin yung nangyayari ngayon ng cross-examination from the defense ay hintayin din natin yung magiging desisyon ng korte kung plano nilang ipagpabukas na yung mga susunod pang examination na nagagawin dito kay Director Matibag dahil kung nakikita natin no, yung naging pattern din for the past two witnesses, ganun yung nangyayari, 2 araw ang nilalaan kada testigo. After naman itong article number 4 ay magpuproceed na sila sa article number 1 doon nga sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte kung saan nung nakaraang Justice Committee hearing sa House of Representatives doon na isiwalat na yung 125 million pesos na confidential funds si Vice President Sara Duterte ay disposed in less than 1 day ayon kay Ramil Madriaga.
Okay, hanggang dyan na lang muna. Daghang salamat ni mo Mobile Journal, Amy Atienza live, gikan sa Senado.